Mga viewers, ingoning evangelist sa Seventh Adventist, wala kuno siya manghilabot. Pero sige siya og topic panaway sa simbahang Katoliko. Parihaan ni atong paminawon ato ning tubagon mga ka-viewers. Dili sa ingon nga nanghilabot ta napundok sa simbahang Katoliko, ato lang gyud isulti ang kabaturan kung unsa ang pulong sa Ginoo. Kining pagtabang ni Pope ibalita sa tibuok kalibutan, dili gini maayo. Wa ni kabasa si Pope sa Biblia. O way bangkagan. Kaya naman nagpasigarbo siyang kaugalingon. Gani unsay gisulti sa balang kasulatan kung mutabang ta? Basa na to ang Biblia. Niya. Mateo kapitulo 6 bersikulo 2 hangtod sa 4 ang pulong sa Dios. Usa kun muhatag kamo og ginabang, ayaw ninyo kini ipasigarbo sama sa gibuhat sa uban na nagpakaron ingnon lang diha sa mga sinagoga o sa mga dalan. Ibuhat nila kana aron daygon sila sa mga tao. Apan ang tinuod nadawat nila ang ilang ganti. Kung muhatag kamo og ginabang, ayaw ninyo paibalua ang inyong tuong kamot. Kung unsa ang gibuhat sa inyong wala nga kamot, aron mahimong tago ang inyong paghatag, og ang inyong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat sa tago muhatag kaninyo og ganti. O klaro na kayo ang atong nabasa sa balaan. Okay, atong taga-ag reaction tubag mga kaigsuonan. Sakto ang imong gibasa diha sa Biblia. Unya imo dayong gi tagaan o negatibong kahulugan nga ang Santo Papa naghatag og hinabang, unya matol pa nimo gipasigarbo nga sumala sa Biblia dili man ipahibalo. Mo ni ibutang sa imong library, sa imong kaalaman, information, amigo nga magwawali sa Seventh Adventist. Ang Santo Papa dili mismo o siya mismo ang nagpakalap ni ana. Ang simbahan mutabang siya sa tibuok tao nga iyang tabangan, pero dili kalikayan nga kana mabaniog jud sa publiko, og ang mga gitawag tigbalita ni ana sila mo'y mapakalap. Dili tungod kay gisugo sa Santo Papa aron magpagarbo, aron magpasiatab nga nitabang. Busa kanang imong utok, kanang imong panghunahuna nga medyo hugaw ra kaayo, dapat nang limpyuhan sa pagbag-o. Kay wala ka kasabot nga ang Batikan, ang simbahang Katoliko, sa iyahang pagpanabang, sa iyang pagtabang, daghan kayong magsunod-sunod nga mga kamera. Mao nang mabulgar yun na, bisag dili pamingon ng Santo Papa nga nitabang ko. So mao na mga kaigsunan, ato lang gidibang, gipasabot, gitubag kining hugaw nga pangunahuna nining magwawali nga sabadista. Daghang salamat ug maayong adlaw na tanan. Paki-share na rin mga kaigsunan. Paminaw na to mga ka-viewers kining pamahayag sa usa ka pastor nga iyahang gikomentaryohan ang pagbaton og larawan sa mga Katoliko. Atong paminawon, tubago na to pagkauman. Kining mga larawan sa among pamilya mga higala, wala mo ni gilundhan, wala mo ni giampuhan. Kita kag dunay pastor nga istorya-istorya sa mga picture siya pamilya, picture siya mga anak, ginikanan. Nakakita ba ka dunay pastor nga naghalad-halad og mga bulak, og nagdakot-dagkot og mga kanila sa mga picture o larawan sa iyang pamilya? Wala. Kapalusot pa man gihimo nga aron lang gid ka kitahay makatarungan na okay lang ang inyong gihimo. Dili okay ang inyong gibuhat, dili na trabaho, dili na practice ug usa ka Kristohano nga tinuod. Bawal nang mga butanga tubangan sa Ginoo mga kaigsuonan. Tungod kay ang Dios nga atong gialagaran, abughuan siya sumala sa balang kasulatan. Dili. Okay, tubago na to mga kaigsunan. Ang iyang gipasabot nga text sa Biblia, Exodus chapter 20 verse 3 ngadto sa 4, nga ang Dios abubuhuan siya sa pagbaton og laing Dios gawas kaniya. Ang Katoliko wala magbaton og laing Dios. Pastor, ang Katoliko ang giila nga Dios is Trinity, Father, Son, and Holy Spirit.
wa mi mag-ila sa mga larawan nga amo ng Dios. Kanang giingon nimong giludhan, gidagkutan, o kining unsay tawag aning konklusyon nimo nga kana siya bawal, dili man na bawal, kay wa man na giila nga Dios. Kung nagdagkot man og kandila, dili para sa larawan, kundili simbolismo sa pagtuos kahayag nga mao si Kristo, mo'y gisimboluhan sa kandila. Mao mangguna nga ang inyong konklusyon dili man mao, kay ngano man wa man mo mangutana sa Katoliko God. So mao na mga kaigsunan ang mga mali nila nga perception kung magdagkot na tag kandila. Wa man ta magdagkot og kandila para sa rebulto, o wa man po nato ilha ang kining rebulto nga Dios na. Kung nag-isip ang mga protestante o lakip na kapastor nga kana siya Dios, kamoy nag-isip, dili ang Katoliko. Mo na yato ang reaksyon. Daghang salamat o paki-share. Ito mga kababayan, i-debunk natin itong atake ng mga hindi Katoliko, mga anti-Katoliko na sabi nila paulit-ulit daw natin ang pagrorosaryo. Na sabi ng Biblia ayon sa size city ng Mateo, kung magdasal ay huwag paulit-ulit na walang kabuluhan kagaya ng ginawa ng mga pagano. Kaya kanilang i-connect na ang paulit-ulit na pagrosaryo ng Katoliko ay wala daw yang kabuluhan, makapagano daw yan. Yan po ang i-debunk natin mga kababayan. Unang-una, ang paulit-ulit po na sinasabi na hindi dapat, ang sabi diyan, kung intindihin ang sitas ayon sa Mateo 6, ay yung walang kabuluhan, kagaya ng ginawa ng mga hintil, mga pagano. So ang sinasabi diyan, ang requirement, walang kabuluhan na paulit-ulit. Ngunit alam nyo ba mga kababayan, na sa Biblia ay makita natin o mabasa natin na nanalangin din na paulit-ulit, may panalangin din na paulit-ulit, kagaya ng ginawa ni Haring David. Basahin ko po mga kababayan dito sa Salmo 135. Ano po ang ating mabasa? Kung ito ba ay walang kabuluhan. Sabi dito, magpuri kayo sa Panginoon dahil sa siya ay butihin. Magpuri kayo sa Diyos, ang Diyos, sapagkat walang hanggan ang kanyang awa. Magpuri kayo sa Panginoon ng mga Panginoon. O bakit ito paulit-ulit kung ito'y walang kabuluhan? Kaya itong ginagawa ng protestante mga kababayan, mga anti-Catholic, ito sila ang walang kabuluhan kung tumira sa Katoliko para lang masira ang Katoliko. Ang kanila lang para sirain, atakihin ang simbahang Katoliko. Sa Biblia mga kababayan, marami hong beses na sinasabing may paulit-ulit na pagbanggit ng pagdasal. Ito pa mga kababayan, basahin natin ang nakasulat sa Isaiah. Ang sabi dito sa Isaiah 6:3, at nagsisigawan sa isa't isa at nagsabi, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos ng mga hukbo sa lahat ng lupa ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. So dito mga kababayan, paulit-ulit na naman ang salitang banal, banal, banal ang Diyos. Sabi ng protestante, yan daw ay walang kabuluhan. Wala bang kabuluhan ang sinasabi ni Isaias? Si Kristo nang nanalangin sa Gethsemane
26:42. Tatlong ulit siyang nanalangin, paulit-ulit na salita. Yan ba ay walang kabuluhan? Kaya mga kababayan, diyan nagkamali ang mga anti-Catholic. Yan lang po, maraming salamat at pakishare. Mga ka-viewers, kinang giingon bitaw sa mga dili Katoliko nga wala kunoy mabasa sa Biblia nga bunyagan ang bata. Ang atong tubag ni ana, dili ka kabasa nga nag-ingon ang Biblia bunyagan ang bata. Apan imong mabasa sa San Juan 3:3 ngadto sa 5 nga miingon si Ginoong Hesukristo, gawas ang tao mataw pag-usab sa tubig ug espiritu, dili siya makasulod sa langit. Ang gipasabot sa tong Ginoong Hesukristo mao ang bunyag, o iyang gipasabot nga kinahanglan mataw pag-usab pinaagi sa bunyag ang tao, ug ang bata tao man na busa angay siyang bunyagan. Mao na ang ato ang tubag niadtong pangutana nga wa kunoy mabasa nga bunyagan ang bata. Ang giingon ni Kristo, bunyagan ang tao, o kay ang bata tao man, so kinahanglan mataw pag-usab sa tubig ug espiritu pinaagi sa bunyag. Mao na atong tubag, pakishare mga kaigsonan. Mga kababayan, pakinggan natin si Pastor sa kanyang paulit-ulit na atake tungkol sa Katoliko na nagdiyos-diyosan daw sa mga imahe. Ating sagutin pagkatapos nating marinig ang kanyang pang-atake. Igan mga kapatid, may mga CFD na naman na nangbabas po sa ating video o sa ating pahayag dito po sa social media na nakasulat daw sa Biblia na walang protestante na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mga kaibigan, ang pahayag na ito ay isang malaking kasinungalingan sapagkat ang mababasa po sa Biblia na ang lahat ng tao na sumasamba sa rebulto o sa mga Diyos-Diyusan ay biyahing impyerno, sa makatuwid papuntang impyerno. Mga kaibigan, mababasa po yan sa Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 8. At sinabi rin ni San Pablo na mababasa po sa Galacia Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang 21 na ang sumasamba sa rebulto ay walang lugar sa kaharian ng Diyos. Ang ating pong reaksyon, sagot mga kababayan, kung ang isang tao o isang Katoliko ay kumikilala, iniisip, sinasamba niya ang rebulto, kagaya ng ginawa ng mga Israelita sa Old Testament, yan po ay Diyos-Diyosan. Ang Katoliko po, mayroong mga larawan ng mga santo, hindi po kinikilala na yan ay Diyos-Diyosan. Hindi yan iniisip na yan ay Diyos-Diyos o Diyos ng Katoliko. Itong mga ngaral na ito, mga kababayan, ito po ay ginawa lang niyang basihan ang nakasulat sa Old Testament na mayroong mga taong nagdiyos-diyosan talaga, nag-iisip sa larawan na Diyos at ina-associate niya sa Katoliko dahil may larawan. Pero iba po ang doktrina ng Katoliko. Ang larawan po ay pag-alala lamang sa nilalarawanan ng mga santo. Ang totoo pong nagdiyos-diyosan, yung mababasa natin sa Old Testament sa Isaiah 44:18, kasi kinikilala niya ang larawan na kanyang Diyos at tagapagligtas. Samantalang sa Katoliko, hindi po natin kinikilala ang mga larawan na tagapagligtas. Sila po'y larawan ng mga santo. Kaya mali at kasinungalingan po ang pinakalat nitong pastor na ito. Yan po ang ating sagot, reaksyon. Maraming salamat, magandang araw. Pakishare na rin po.